ramdam na ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Oo. Yun nga ang problema, hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin sa si Saldi. Na palang palagay ko, wala na dito sa ating bansa. Dahil sa mga kung ano-anong mga sinasabi niya, sometimes, itong si Bongbong Marcos, mapahamak niya. Ako, hindi na ako magtataka ha, one of these days, kung tatanggalin ka ni Bongbong Marcos kagaya ng ginawa niya kay Tore. Okay, heto na nga, no, pag-usapan natin itong si Rowena Guanzon, no, binanatan itong si Martin Romualdez, no, patungkol po dito sa ayuda. O, ayan, ayuda kayo. O, nasalanta ng lindol, nasaan kayo ngayon, di ba? Tapos ngayon, ibibigay nyong 20 pesos per kilo ang bigas sa mga nabiktima ng lindol. Sobrang sablay po yan. Mamaya pag-usapan rin natin yan ha, yung kay Rowena Guanzon na banat na tumpak yung banat niya. Okay? At eto, pag-usapan rin natin itong si congressman o itong representative na si De Lima na galit dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Patungkol po dito na si VP Sara ay hindi sumipot doon sa Office of the Vice President na budget hearing dyan sa Kongreso. Kasi po, personal na nandoon. Busy po si VP Sara sa Cebu na tumulong. Pero si De Lima, galit na galit. Uminit ang kanyang ulo. Dapat lang mauna siyang, dapat sana inuna raw ni VP Sara yung hearing dyan sa Kongreso. Sobrang sablay si De Lima. Maya, no, magre-react tayo sa sinabi ni De Lima kung gaano kasablay itong mga taong ito. Okay? At ito rin pag-usapan natin itong si Mayor Baste Duterte. Ito po, grabe itong pangyayaring ito. Na itong si Mayor Baste Duterte pinadisbar itong si Secretary Rimulya, no, of DOJ at itong si Secretary Gibo Chidoro. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan kasi kasama niya si Attorney Torion dyan eh. Okay? At eto, Senator Amy Marcos nag-leave sa mga GC ng mga senador. Kasi ayaw na siguro niya doon kasi plastika na eh. Nag-away-away na itong mga senador. Alamin yung kabuang detalye dito ha, bakit nag-leave sa group chat itong si Senator Amy. At eto, Senator Amy, duda kung nasa bansa pa ba itong si Martin Romualdez. Ito yung nangyaring interview niya sa ASPN na talaga ba tumakas na si Martin Romualdez sa Pilipinas? Guilty na ba? Yan, alamin natin yan ha. Mamaya at ipaparinig ko sa inyo itong interview ni Senator Amy Marcos na tumakas na ba itong si Martin Romualdez. Grabe guys. At last but not the least na ating pag-usapan ay heto na nga, no, itong napahiya na si Claire Castro ninyo, no? Napahiya siya sa mga statement ni Mayor Magalong ay bumwelta. Nagpahayag na ng reply dito kay Mayor Magalong dito sa interview ng News 5. Alamin natin ha kung paano po nagresponde itong si Auntie Claire Castro ninyo na sobrang sablay. Ayan kasi yung bibig mo, hindi kasi tumahimik yung bibig mo. Ayan tuloy, no? One of these days, baka matanggal ka dyan. Sa sobrang daldal mo, ayan tuloy. Si Mayor Magalong umalis na dahil malikot itong bibig ni Castro eh. Deserve mo yan, Castro. Mamaya pag ano natin yan ha, ipapakita ko yan. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin yan ipapakita at pag-usapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo.
para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? So, heto na nga, no? Itong si Rowena Guanzon, which is tumpak na tumpak po itong sinabi ni Rowena Guanzon. Ano ba sinabi ni Rowena Guanzon? Noong walang kalamidad, sige kayo pamudmod ng ayuda. Tama naman, di ba? Walang lindol, walang bagyo, walang nasunugan, pagputok ng bulkan, wala. Ayuda sila ng ayuda, bigay sila ng bigay ng ayuda. Di ba? Para lang palakpakan itong si Tambaluslos sa pag-iikot niya. Kung matandaan natin, hey! Di ba? May pagkaroon pa, oh. Dyan yan. Ang daming mga ganyang nangyari noon, di ba? Ayuda ng ayuda ito si Tamba, nag-iikot. Ngayon, kailangan ng tao na naapektuhan ng kalamidad ng lindol, bagyo, nasunugan, pagputok ng bulkan, nasaan kayo? Totoo naman si Rowena Guanzon eh. Di ba? Sabi pa dito, bakit mo pasisingilin ng 20 pesos per kilo na bigas? Anong klaseng utak yan, Sos Mariosep? Nag-gain na ito ng 2.5k shares, no, at 2.6 comments. Tama naman si Ma'am Rowena Guanzon. Noong panahon po na walang mga sakuna, walang mga lindol, walang mga bagyo, ayuda sila ng ayuda eh. Halatang halata na binubusog tayo ng ayuda nitong mga buhaya na ito. Pero hindi natin alam, no? Kinakamang na tayo ng mga korupsyon. Nag-crawling na yung mga kawatan dyan ng mga kongresista, district engineers, mga contractors. Sobra pong sampal sa atin itong taong bayan. Okay? Bigay sila ng bigay ng ayuda. Ngayon, hindi sila consistent. Why? Ngayon na nalindol doon sa Cebu na marami pong namamatay. Anong nangyari? May ayuda bang dumating? Walang ayudang dumating. Ang masakit pa nito ay maka-avail raw itong mga nabibiktima sa lindol na mga pamilya sa Cebu, maka-avail raw sila ng 20 pesos per kilo na bigas. Hindi namin kailangan yan. Tama nga yung sinabi ni Basti Duterte eh. Bakit nyo pababayarin ng 20 pesos per kilo na bigas? Bigyan nyo na lang yan ng bigas yung mga tao na yan. Di ba? Sobrang sablay eh. Ang dami nyong binibigay na ayuda. Ngayon na kailangan na yung ayuda na yan dyan sa Cebu, wala kayong binibigay. Tapos ngayon, sisingilin nyo ng 20 pesos per kilo na bigas? Tama mga negosyante kayo eh. Yes, hindi ko naman hindi ko sinasaway yung 20 pesos nila. Mura yung 20 pesos na yan. Pero, akala ko ba itong 20 pesos per kilo na bigas, ipara ito lahat sa taong bayan na mabibili natin sa ating market na normal na 20 pesos per kilo. Bakit dito sa lindol na sila pa yung naaapektuhan, sobra nagang hirap ang buhay nila, pabibilhin mo pa ng 20 pesos per kilo na bigas? Ang kailangan nila ngayon yung ayuda. Ito yung dapat na tamang panahon na magbigay tayo ng ayuda. 'Di ba? Ayuda na bigas, meaning to say libreng bigas. Bigyan niyo ng pera. Yan ang tamang panahon, bigyan niyo ng pera yan. 'Di ba? Pero nasaan kayo? Bongbong Marcos, nasaan kayo? Martin Romualdez, Zaldico, nasaan kayo? Wala. Yan. Pahiya kayo ni Rowena Guanzon. At eto pa. Ito pag-usapan natin ito. Itong si
itong si Representative De Lima. Ganito siya kasablay itong si De Lima ha. Habang nasa Cebu tumutulong si VP Sara, o kitang-kita naman natin, siya yung pinakaunang government officials sa national na nandoon, pumunta doon sa Cebu. Early morning, nandyan na si VP Sara. Di ba? Kasi nangyari yan kagabi. Nagngingit-ngit si De Lima kung bakit di sila inuna. Galit na galit si De Lima. Itong si Junel. Junel. sorry. Habang personal na tumutulong si VP Sara Duterte sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu, hindi maawat naman ang galit ni ML Representative Leila De Lima dahil hindi dumalo ang Vice Presidente sa nakatakdang deliberasyon ng 902 million budget ng OVP sa Kamara. Siya, galit na galit siya. Bakit raw hindi pumunta si VP Sara? Binastos nyo kami. Bakit ka hindi magpapaliwanag sa budget mo dito? Kasi galit sila dahil wala silang babanatan. Kasi nakahanda na sila eh. Nakahanda na sila sa kanilang script na kapag pupunta ito dito, mag-explain ito sa budget niya, babanata natin ito sa confidential funds. Pamanata natin ito. Pero, walang VP Sara ang nakita doon sa House of Representatives. Walang VP Sara ang sumipot. Dahil hindi naman nag-absent na kung ano-ano, pumunta si VP Sara sa Cebu. Inuna niya yung mga kababayan natin na hirap yung tulong na garang tulong, no? Si VP Sara po ang nauna doon na nagbigay ng mga relief goods at ako po ay natutuwa dito sa Mayor Baste, no? Sa Davao, sinabi pa doon, from the people of Davao, ang mga taga Davao po, 10 truck po ang pumunta doon. Okay? 10 truck na mahigit 5,000 relief goods per truck yan. No? So, i-times 10 mo yan. So, mahigit mga nasa 50,000 ang binigay na mga tulong, agarang tulong sa Cebu. Diba? That will serve as a lesson sa ating lahat na tayo rin naman ang magtulungan mga Pilipino. Okay? Ganyan po si VP Sara, nandoon sila tumulong. Pero siya galit dahil bakit hindi sila inuna. Itong si De Lima. Wala silang napala. Wala silang nababanatan. Ayan. Deserve mo yan eh. Ito. Punta tayo sa next. Halata kasi ito si De Lima na pansariling interest lamang po ang kanilang pakay dyan. Junel. Ito. Magandang development po ito, no? Na itong si Mayor Baste Duterte, ayan, nung tawag dito, pinadisbar itong si Crispin Remulla, no? Of DOJ at itong si Secretary Gibo Teodoro. Ayan, pakinggan natin itong balita. Inihain kahapon sa Korte Suprema ni Acting Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Turion ang disbarment case laban kay Department of Justice Secretary Crispin Remulla. Kasama rin sa pinadidisbar ni Mayor Baste si Defense Secretary Gilbert Teodoro, DOJ. Dati itong si Gibo Teodoro, kakampi ito ng mga Duterte doon sa Davao. Ngayon, nasa administrasyon na ni Marcos, 'di ba? Masakit isipin ba na trinahidor ni Gibo Teodoro itong mga Duterte. Kasi isa ito sa mga key factors itong dalawa si Remulla at si Gibo, no? Sa ginawa nila ni Duterte. Walang yun. Wala na silang galang sa batas natin dito sa Pilipinas. 'Di ba? Tawag nga iba ng mga abogado,
kinidnap si Duterte ang dating doon, di ba? Dinala doon sa dahig. So yun po ang reason ni Basti Duterte ngayon nakasuhan itong dalawa. Kasuhan ba yun? File ba yun? Tama ba yung term ko? Basta ipapadisbar niya itong dalawa. Sana matuloy ito para matauhan yung mga ganitong klaseng tao eh. Undersecretary Nicolas Felix T. at Prosecutor General Richard Fadulion. Kaugnay ito ng pag-aresto at paglipat sa kanilang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero dahil ang disbarment case ay internal ng korte, hindi nagbigay ng maraming detalye si Torion. Siyempre, private yan, no? So, nagko-conserve sila ng sasabihin, di ba? Di dapat sasabihin yan in public. Contents and the specifics, I think you know that I could not expound on the same, but this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte. The word is expulsion of Duterte. So, deserve mo yan, Rimulya at Gibo. Dahil sa away politika, nakialam kayo. Nakialam kayo eh. Alam kong inuutusan lang kayo. Alam kong inuutusan itong dalawa. Pero, hindi man lang kayo naka-advise sa bangag nating presidente. Wala, hindi kayo ni nag-advise na mali yun. Alam ko, may pagsisisi kayo eh. Una nang kinasuhan ni Mayor Baste Rimulya at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno sa Office of the Ombudsman dahil pa rin tama yan, Mayor Basti Duterte, tama yan. Para matauhan itong mga walang hiya na mga government officials. Sa pag-aresto kay FPRRD. Samantala, sagot naman ni Secretary Rimulya, inaasahan na niya ito. Ito rin anya ay inasahan na raw ito ni Rimulya. Of course, kasi alam mo na nagkamali ka doon. Di ba? Alam mo yan. Yung sitwasyon nga na pinipilit mo na ayaw mong ipasok si Diskaya dyan sa WPP kasi gusto mong kunin mo na yung mga ninakaw na pera, pinagpipilitan mo kahit wala sa batas. Isa rin yun. Ganyan kang klaseng abogado, wala kang respeto sa rule of law. Di ba? Forum shopping o paghahain ng kaso sa iba't ibang korte sa pag-asang makakuha ng paborableng desisyon. This is not the first case he filed. He's been filing cases. So, wala, expected. Deserve mo yan. Alam mo, sa totoo lang, no? Kapag ikaw ay mag-file ng case, no? Bangungot yan sa kanila eh. Lagi mo yung iisipin. Hindi ka makapahinga dyan. Kumbaga, wala kang peace of mind. Hindi ka makatulog sa gabi. Sana makareflect ka rin. Taas ng pride nitong taong to eh. Alam niyang mali yung ginawa nila doon kay Tatay Digong. Pinagpipilitan eh. Taas ng pride eh. Dantiamento, UNTV. Yan. So, deserve mo yan, Rimulya. Sana'y ma-disbar ka nga, no? Matutuwa ang taong bayan kapag ma-disbar ka. Deserve mo yan. Pati itong si Gibo Chidoro, traidor yan ng mga Duterte. Eto, bakit nga ba itong si Senator Amy Marcos ay nag-leave sa group chat ng mga senador? Ito, pakinggan natin itong balita na ito. Nag-leave si Senator Amy Marcos sa group chat ng mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa gitna ito ng pagkakadawit ng mga Senate members. Ito analysis ko ito. Ito yung opinion ko dito. Nag-leave siguro ito kasi ayaw nang makipagplastikan doon sa group chat, di ba? Nandoon si Soto. Nandoon si Lacson. Nandoon, sino pa ba nandoon? Di ba? Dati hindi naman ito ganyan eh. Nung panahon na 19th, Congress. Siguro, nung dumating na itong si Soto at itong si Lacson, biglang nagbago po ang ihip ng hangin. Okay? Kasi, itong si Lacson at itong si Soto, di umano, halik sa puwet ni Romualdez. Sila nagsabi niyan na parang may pinoprotektahan kasi. Di ba? At usap-usapan pa ngayon na
hindi na raw itutuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee patungkol dyan sa korupsyon. Ha? Hello? Wala na. Ganyan na ba kayo katakot ni Romualdez? Di ba? Tama nga yung sinabi ni, sino to? Ni Jinggoy Estrada at itong si Senator Marcoleta. Di ba? Takot kayo eh. Sino ba? Takot dyan sa kay Martin Romualdez. Halatang halata na eh. Anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Sa social media post, isinaad ng senadora na ang laman ng kanilang group, plenary session at hearing ay panggigipit lamang sa kapwa senador. Di ba? Isa rin yan na nag-leave sa group chat itong si Senator Amy. Kasi instead na papunta ang investigasyon dito sa mga kongresistang mga buwayang korap, bakit ngayon biglang noong si Lacson na at si Soto ang nandyan, Senate President at itong sa Blue Ribbon Chair na si Lacson, tingnan mo mga senador na ngayon ang pinagbibintangan dito sa flood control anomaly. Biglang nag 360 degrees shift. Imagine that one, para ma-divert ang attention na hindi mapunta ang usapan ni Zaldico at ni Martin Romualdez, kailangan baguhin. Nagtatanong ng kami Lacson at Soto, bakit mga kapwa nyo senador ang sinasangkot nyo, pinagbibintangan nyo? Hindi ko ibig sabihin na nagbibintang si Lacson at si pero mas pinapanigan na nila yung mga testigo, yung mga nag-witness na itong mga senador na ito ay sangkot sa flood control. Unahin muna natin doon sa sa Kongreso, yung tambaluslos, mga minions ni tambaluslos doon. Tingnan nyo, tahimik sila ngayon. Di ba? Sinong tahimik doon? Yung parang si Jackie Chan, yung sino ba doon? Si Abante, tahimik na. Si Suarez, si Dong Gonzales, yung sa Tuwadcom, tahimik na sila. Gone by the wind. Kayo na ngayon. Hindi po, sabi nila, hindi po maganda ang ginawa nito ni Lacson at ni Soto ngayon. Nakapwa mga senador nyo, ang mga nasangkot dyan sa flood control, na very obvious na pinagbibintangan lamang. What kind of institution is that? Kumbaga, itong si Lacson at si Soto, parang virus sa computer. Nung dumating dyan sa Senado, wala na. Na malfunction na. Ang away na ng away ang Senado. Away na sila ng away, na malfunction na dahil virus itong dalawa eh. Sila yung toxic, kung ika nga toxic yung dalawa eh. Ito ay habang sa kamaraan niya, tanging si dating Bicol Party List Representative Zaldico lang ang nasangkot. Ayon pa sa senadora, kapag may sakuna o delubyo noon, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumahog na manawagan ng pagkakaisa at yan ang liderato ni Cheese Escudero. Nakakaisa yun dati eh. Di ba? Debate yun. Merong mga debating nangyari pero at the end of the day, walang parinigan kagaya nitong si Lacson ngayon. Mahilig magparinig sa social media kasi hindi niya kaya itong debate ni Marcoleta, nila Jinggoy at itong si Bato. Hindi niya kaya eh. Hinaharangan siya eh. Dahil hindi niya kaya, magparinig na lang siya. Unprofessional of you. Very unprofessional ka. Papaikot ng ambagan. Ngunit ngayon anya, siraan ang inaatupag na. Mas malala pa si Lindol. Siraan ang inatupag, sabi ni Senator Amy. Kaya pala, nag-leave sa group chat. Nag-leave sa group chat. Ang presidential. Kung ako sa'yo, ito lang payo ko sa'yo, Senator Amy Marcos, hindi ka sana nag-leave sa group chat.
dapat kung nandun si Soto at si Lacson, kinik mo. Kick ba? I-kick mo sa group chat. Dapat kinik mo yan. Sister, ilang batas na ang kanyang naipapasa na sa Senado habang busy sila sa pang-aapi sa kapwa senador. Busy sa kapwa senador pang-aapi. Dapat kinik mo na sa group chat, hindi ka nag-leave, Aimee. Kick. Naranasan nyo na bang na-kick sa group chat? Wala pa, no? Ako naranasan ko na yan na may kinik ako sa group chat eh. Alis ka dito. Apila ni Senator Aimee, tigilan ang pagmamagaling at pang-aaway. Yan. So, yan po ang reason na nag-leave sa group chat, no? Senator Aimee, okay yung ginawa mo, pero mas okay sana yung kinik mo sa group chat yung si Pinky at si Itbulaga. Ay, nako, kakatawa talaga. Pero, eto. Si Senator Aimee Marcos, duda kung nasa bansa pa ba si Martin Romualdez. Nabanggit niya ito sa isang interview doon sa ASPN. Martin Romualdez, tumakas ka na? Nagtatanong lang kami, ha? Nasaan ka na? Tumakas ka na ba? Ito, pakinggan natin si Senator Aimee. Yan. Ang source ng pinag-uusapan ngayon, ASPN. Yung bonjing out, boji in, na bilang reaksyon mo nga doon sa pagbitiw ni... Tama, no? Bonjing out, meaning si Martin Romualdez. Bonjing out, boji in, meaning si Boji D, ang bagong House Speaker. Tama. Martin Romualdez bilang Speaker of the House, gusto ka naming hinga ng reaksyon dito kasi dun sa direktang pagkakadawit na dito kay Martin Romualdez ni Orly Gutesa, no? Dun sa hearing po sa Senado at ngayon ipasasabina na rin ng Independent Commission on Infrastructure. Reaction po. Okay. Syempre hindi ako nagulat dahil kailan ba yun? Yung may video kami ni VP Sara na Tambaloslos. Don't be afraid of Tambaloslos. Nako, May pa yata yun. Mga yun ba yun? Nung 2023, katagal-tagal na eh. Kasi alam naman natin, di nagtagal yung lab team ng unit team. Talagang isang taon pa lang eh, talagang umpugan na. Dahil nga kay Tambaloslos / Bonjing. Kaya... totoong sinabi ni Senator Aimee, at least gets ni Aimee. Itong si Tambaloslos, ito yung pinakadahilan bakit naging magulo ang politika itong unit team ni VP Sara at ni Bongbong Marcos. At ako po ay natuwa na mas okay pala na hiwalay sila. Kasi kung hindi sila nagkahiwalay, itong unit team na ito, sana madadamay pa si VP Sara sa mga kapalpakan ni Bongbong Marcos kung tandem pa sila until now. Totoo yan, ha? At bakit ko ba nasabing palpak si Marcos? Kahit nga yung kanyang sister na si Aimee Marcos, pumapalag na sa kanya, di ba? So, buti na lang na ganun ang nangyari. Kaya, ayun. Yun ng Kim Bonjing, the great leader, nakakaloka. Tapos, yun nga, si Boji D, mabait kasi yun at mahusay. Sana kayanin niya, baka naman sobrang bait, hindi niya kayanin ang mga buhaya na naganap ngayon. Pero senador ka na nung 19th Congress, Senator Aimee, kung saan naganap nga itong grabe, ang bilyon na budget insertion. At tinagurian nga na most corrupt budget yan sa kasaysayan ng Pilipinas. What do you know? Na ito, yung... Yes, kung maalala nyo, yung 2024, nagwawala na ako tungkol sa budget. Pagkatapos ng 2025... Naalala ko pa yon na nagwawala itong si Aimee. Nung December last year, hindi ako pumirma kasi parang sabi ko, tigilan na ito. Puro naman photo op lang kami sa BICAM. Tapos nagugulat na lang kung anong lalabas yan sa BICAM. Hindi tama ang proseso yan. Kaya hindi ako pumirma, hindi ako attend ng BICAM. Sabi ko, kalokohan to. Pipicture lang kami, pipirma kami, tapos papaltan ninyo lahat. Imagine that one, ha?
magpapapicture lang sila doon sa BICAM, ha? Magpa-photo op. Pagkatapos, babaguhin rin naman nila. Ang daming i-insert na mga proyekto. Diba? So, hindi na siya pumunta, si Aimee. Bakit ako magpo-photo op? Babaguhin rin yun naman yung budget. Tama ka dyan, Aimee. Sangkatutak na ano ba tawag? Depende kung sino. Insertion or institutional amendment. Basta todo cambio. Nakainis nga eh. So Senator Aimee, sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee, tsaka yung maski na iilan lang no, yung nangyari po sa House of Congress, I'm just going to ask your opinion. Yung mga nabanggit na mga pangalan, were those the names that you were expecting? Were there revelations there? Or are there names that you're expecting pa? Your personal assessment po sa mga pangalan po na ngayon ay naisiwalat na. Ang dami-dami pa dapat na pangalan kasi talaga nagkakagulatan. Hindi lang naman nagtatapos kay Saldi ko yan, sangkatutak pa ang damay-damay dyan. Hindi ko maintindihan ngayon, nagkakaturoan, biglang yung mga senador na. Kaya nakakagulat. Ang dapat talaga dito, talagang buwagin ang buong sistema. Ang ating mga congressman, kung sino ba dyan, ang mga bumibira ng budget, alam naman natin yan, yung mga senador, kung dawit ba talaga. Pero itong nangyayari na nagkakaturoan, taguan, tapos ramdam namin na hanggang saldi ko lang eh. Parang pinagbabawalan na aakyat pa sa dapat akyatin. Yun nga ang problema. Hindi ko maintindihan yung Blue Ribbon ngayon kung tutuloy pa. Dahil yung balita, itutuloy pa, patawag daw si Martin saka si Saldi. Yun yung time sa BICAM. Nandyan si Chis Escudero. Nandyan si Martin Romualdez. Halata dyan, plastikan yan lahat. Plastikan yan lahat. Ganyan yung mga politicians natin. Plastikan yan eh. Ang hindi lang plastic dito, si Duterte. BP Sara, yan ang hindi mga plastic. Itong palagay ko, wala na dito sa ating bansa. Pero, ang balita naman kagabi, mag-i-issue na lamang ng partial report ng committee pagkat hindi na daw mag-hearing ang Blue Ribbon. Hilo na nga kami. Hindi na raw mag-hearing ang Blue Ribbon. Di ba? So, galing yan. Nag-leak yung balita na yan ni Senator Aimee Marcos. Ibig sabihin, wala na. Wala na talaga. Halatang halata na halik sa puwet itong si Lacson at si Soto. Puwet! Puwet! Hinong-hino na po kami kahit kay Senator Ping Lacson dahil sabi niya, kasalanan daw ng mga senador. Naku po, ano ba ito? Turuan na ng turuan. Samantalang lahat daw insertion. Trabaho naman namin yun. Pag pinasok ng presidente yung budget, isa-isahin namin yun. Siyempre, may mga amendment dyan, papaltan. Maraming request yung mga department. Laging kulang. Ang mga LGU, maraming humihingi ng tulong. Di siyempre, hanggat kaya, papaltan o kaya pakikiusapan. Ganon talaga yun. Pero hindi lahat insertion yon, ang sama ng dating. Di ba? So, binulgar ngayon ni Senator Aimee Marcos. Ang tanong ni Senator Aimee Marcos, nasaan na si Martin Romualdez? Sana naman Martin, wag kang tumakas Wag kang tumakas. Ayun kay Senator Aimee. Nasaan na kaya? Nasa bansa pa ba? Ito. Last topic natin. Ito na. Nag-reply na po ang napahiya na si Auntie Claire Castro ninyo sa mga sinasabi ni Mayor Magalong. Ito. Pakinggan natin si Auntie Claire Castro. Pahayag kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-uugnay niyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Kasi itong si Auntie Claire Castro, isa ito sa nagpakalat dyan sa tennis court na halatang halata naman na wala siyang proof, walang ebidensya. Makati itong bibig nitong babaeng to sobrang kati ang bibig niya yan Ang nangyari, isa yun sa mga dahilan na si Mayor Magalong
umalis na dyan sa ICI. Ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi? Unang-una po, sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Wala kang makukuha dyan kay Auntie Claire na aamin na mali siya. Wala. Robot eh. Robot. Default na yung sagot niyan. Ito yung pinakapalpak sa lahat ng palpak na naging spokesperson ng isang presidente. Sa totoo lang. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibigyan. Hindi na niya inamin, ha? Hindi na niya inamin. Diba? Yung posisyon nga ni Mayor Magalong, paiba-iba yung sinabi niya, diba? Nabubuking siya kasi kino-connect yung video na dating video na at yung kasalukuyang video. Nabubuking siya. Ang dami niyang fake news na sinasabi. Tapos eto naman, di niya na naman aaminin. Ano ba yan, Castro? Ganyan ka na ba kapalpak? Mag-vlogger ka na lang? Tangan na natin sa mga anomalyang tennis court. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the MPC, and at the same time, bago po yan po ay na-issue na sa kanya. So, gusto lamang din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest. Sa totoo lang, Claire, isa ka rin sa dahilan na pareho naman kayong palpak ni Bongit. Mas lalong pumalpak si Bongbong Marcos dahil sa kanya. Ngayon, deserve niyong dalawa. Deserve. Ako ba, itong si Auntie Claire Castro, dahil sa mga kung ano-anong mga sinasabi niya, sometimes, itong si Bongbong Marcos, mapahamak niya. Hindi na ako magtataka, one of these days, kung tatanggalin ka ni Bongbong Marcos kagaya ng ginawa niya kay Tore. Pahamak ka eh. Pahamak ka, Claire. Pahamak ka talaga. Pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team, hindi po yung yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi po pinag-uusap tungkol sa tennis court. So kung meron po siyang dapat nasagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan, dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, maski nasa ibang news po, ay nabanggit na po itong tennis court na ito. Hindi mo na aaminin, ha? Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya ay sangkot sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito? Wala po tayong binanggit na siya ay sangkot. Wala nga kayong binanggit na siya ay sangkot. Pero, nagbigay kayo ng mali siya dyan sa tennis court. Bakit yung babanggitin yung tennis court na yan? Diba? Ang may karapatan dyan, kung gusto mo, si Vince Dizon. Sila mo na may karapatan doon na magsabi niyan. Wala kang alam dyan sa proyekto na yan, tapos nagbigay ka ng statement patungkol dyan. That only shows na nagbigay ka ng mali siya sa tao. Kaya siya na insulto. Tapos sinabihan niyo pa na he is not the part of the investigation, blah blah blah, kung anong sinasabi nyo. Ano pang gagawin ni Magalong dyan? Umalis na lang siya. Kasi napaghalataan na ni Magalong na parang pinapaalis na siya. Kasi kung nandyan sa Magalong sa ICI, duda ako riyan, pupunta yan kay Martin at Nizaldico. At yan po ay hindi gugustuhin ng Malacanang. Diba? Huli. Katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo. Hindi. Kung kayo po, pasalamat nga kayo na merong isang Mayor Magalong na kusang loob na tumulong sa inyo. At ngayon na kinuha nyo siya, magpasalamat nga kayo. Anong ginawa nyo? Siniraan nyo lang. Siniraan nyo. Ganyan ang ugali nitong administrasyon na ito. Walang utang na loob. Pweh! At the time.
At yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yung po yung nabanggit ng isang reporter at tinanong po yan. Pero categorically, wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Siya na po ang bahala sumagot po yan. Unang-una, inamin mo na. Hindi mo pa nga alam kung may anomalya o wala. Bakit mo babanggitin? Di ba, bakit mo babanggitin? Na wala palang anomalya yan. Di ba? Nainsulto yung tao, Claire. Dahil sa makati mong bibig. Ang kati ng bibig mo eh. Siya po ay matatanong dahil mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. Ang tingin ko ni Auntie Claire, no? Tumataba. Ha? Claire, tumataba ka ngayon, ha? Ibang usapan to, ha? Tumataba si Auntie Claire, ha? Baka busog na busog ka na. Hindi ako lang, ha? Tumataba si Auntie Claire, no? Lumalaki yung kanyang mukha, no? So, siguro busog na busog siya dyan sa Malacanang. Masarap pa mga pagkain dyan? Dagdag ko na rin po. Go ahead, Yusek. Nadinig po natin na sinasabi niya na sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Siya nagsabi, someone na hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po sigurong bigyan ng anumang comment on that. Siguro liwanagin niya muna kanyang sinabi kung sino ba yung sinasabi niya nag-uutos. Claire, maliwanag po ang sinabi ni Mayor Magalong. Nandun, no? Nag-participate doon sa Senado. Di mo pa, yun? Naintindihan? Ganun kakabobo? Ito sa akin. So hanggat wala po sabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka at guni-guni. Kasi parang nasabi po ni Mayor Magalong din na I struck a nerve na at tila may mga puwersa nga daw pong nababahala sa pagiging bahagi ninyo o niya. Hindi po ninyo, niya. Noon sa ICI, kaya tila nag-iba raw ho yung timpla sa kanya ng palasyo? Unang-una po, pangalanan niya po. Kung meron po siya mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Pangalanan niya, maging matapang po siya sa pagpangalan ng ganyan, kung sino ba yung sinabi niya, he struck. In fairness, totoo naman eh. Magalong, wag kang puro dakdak rin Magalong, ha? Pangalanan mo rin. Kasi, hinahanapan ka na sa mga pinagsasabi mo. A nerve Nino. At the same time, sinasabi niya, boss ko, kasi wala po siya sinasabi at nagmumukha lang po, lagi lang insinuation ang sinasabi niya. Kasi po tayo, wala po tayo ditong anumang boss, kundi ang Pangulo, ang gobyernong ito, hindi po tayo pwedeng utusan para magsabi ng mali. Napipiko na si Auntie Claire. Ano ang masasabi niyo? Mag-comment, mag-react po kayo sa mga pinag-usapan natin. Kayo na pong humusga, no? Ano ang masasabi niyo dito sa administrasyong ito? Matino pa ba? Ayuda ng ayuda na walang sakuna? Ngayon na lumilindol, bumabagyo, at meron pang mga nasunugan, pumutok yung bulkan, walang ayuda. Wala nang ayuda. Matino pa ba? Mag-comment, mag-react, usap-usap tayo sa comment section sa mga argumento nyo. Okay? Paki-like at saka paki-share itong ating video, guys, no? Para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam, no, kung ano na ang nangyari sa ating bansa. Kaya importanteng mag-like and share. Sa mga ngayon lang nanood dito sa Donmar TV, if this is your first time in my YouTube channel, consider na isubscribe po ito na channel. Libre lang ito. Walang bayad, mag-subscribe kayo. Libre lang yan. Para updated naman kayo lagi sa ating mga latest uploads and latest videos. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.